Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig dito sa Takutan TV. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi sa isa na namang kwentong maaaring magpabago sa paraan ng ating pagtingin sa mga pamahiing matagal nang ipinasa ng ating mga ninuno. Ngayong gabi, pakinggan natin ang kwento ni Mark, isang caller natin mula sa Laguna, na nagsabing hinding-hindi na siya ulit uuwi ng bahay pagkatapos niyang magpunta sa isang burol. Magandang gabi po. Pwede ninyo na lang po akong tawaging Mark. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa kwento ko, pero kung may isang payo akong gustong iwan sa lahat, kapag galing po kayo ng burol, siguraduhin po ninyo na magpapagpag muna kayo, dahil kung hindi, baka may sumabay pa sa inyo pag-uwi. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas. Namatay ang matalik kong kaibigan dahil sa aksidente sa motorsiklo. 3 gabi akong pumunta sa burol niya. Noong huling gabi, bandang 11:00 na ako umalis. Pagod na pagod ako. Naisip kong umuwi na agad. Tinawagan pa ako ng nanay ko. "Anak, dumaan ka muna sa convenience store." Ngumiti lang ako. Sabi ko, "Pamahiin lang yan, ma." At dumiretso akong umuwi. Hindi ko alam, iyon na pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pagpasok ko ng bahay, biglang tumahol ang aso namin. Hindi normal na tahol, parang may ibang tao siyang nakikita na hindi ko nakikita. Ayaw niya akong lapitan. Nakatingin lang ang aso namin sa likuran ko. Nung napalingon ako sa likod ko, wala namang ibang tao eh. Hindi ko pinansin ang aso namin at tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. May narinig akong parang mga yabag. Parang may naglalakad sa sala. Akala ko nanay ko. Pero nang silipin ko, walang tao. Pagbalik ko sa kwarto, may naamoy akong kandila at bulaklak. Parehong-pareho ito sa amoy ng burol na pinuntahan ko. Kinabukasan, sabi ng nanay ko, "Anak, may kasama ka bang umuwi kagabi?" Kinabahan ako. "Bakit po?" sabi niya. Pagkatapos ko raw pumasok ng bahay, may nakita siyang isa pang anino na sumunod sa akin. Akala niya kaibigan ko. Pero pagtingin niyang mabuti, wala itong mukha. Hindi ako nakapagsalita ng oras na yon. At simula noon, tuwing dumaraan ang mga gabi, may naririnig na kaming palaging may kumakatok sa mga pinto ng bahay namin. 3 beses lang, at palagi yon. Pero kapag bubuksan na namin, wala namang tao. Lumipas ang ilang araw, hindi na ako makatulog dahil sa tuwing pipikit ako, napapanaginipan ko ang burol ng kaibigan ko. Pero kakaiba, wala ang katawan ng kaibigan ko sa kanyang kabaong. Bakante ang kabaong. At sa likod ko, may biglang bumulong sa akin ng, "Hindi ako ang sumama sa iyo." Nagising ako bigla at pawis na pawis. Pumunta ako ng banyo para maghilamos ng sa ganon mahimasmasan ang masamang panaginip ko. At pagpasok ko sa banyo, napatingin ako sa salamin. May isa pang taong nakatayo sa likod ko, nakaitim, bumubulong. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero nung paglingon ko, nawala. Pero nung pagharap ko ulit sa salamin, mas lumapit pa siya sa akin. Alam niyo po, noong panahon na yon, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kaya tumakbo na lang ako palabas ng banyo namin.
At simula noon hindi na ako nakapasok sa trabaho. Nagpatawag na si mama ng albularyo. Pagpasok pa lang niya sa bahay, napahinto ang albularyo sa tabi ko at tumingin siya sa akin at pumunta sa bandang likuran ko. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ikaw ang gusto niya. May sumunod lang talaga sa iyong ligaw na itim na kaluluwa. At ngayon, dito na niya gustong tumira." Pinagpag kami ng asin, may dasal, may usok. Akala namin, tapos na. Isang gabi ang lumipas. Tahimik. Wala na kaming naririnig na kumakatok. Wala na ring mga yabag. Akala namin, napaalis na ang itim na kaluluwa na sumunod sa akin. Hanggang sa isang gabi, may kumatok ulit. Sumilip ang mama ko sa bintana at bigla na lang siyang namutla. Tinanong namin, "Ma, bakit? Ano yun?" Mahina niyang sinabi, "Nasa labas siya, pero hindi siya pumapasok. Parang may hinihintay." Noong madaling araw din na yon, nagising ako dahil may bumulong ulit sa tenga ko. Mahina, malamig, at ang sabi, "Salamat, may papalit na." Bigla akong napabangon. Kasabay noon, may malakas na katok sa may pintuan namin. 3 beses. Pagbukas ng mama ko, may kamag-anak kaming umiiyak. Nag-aagaw buhay na raw ang isa naming malapit na kamag-anak at kailangan naming pumunta sa ospital para masilayan ito sa huling pagkakataon. Doon ko naalala ang sinabi ng albularyo. May babala dahil may hinihintay lang siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Mark kung ano talaga ang sumunod sa kanya mula sa burol. Pero mula noon, wala na sa kanilang pamilya ang dumidiretso sa bahay kapag galing sa lamay o libing. Pamahiin lamang ba ang pagpag o isa itong paraan para sunduin ang isang tao na mahal mo sa buhay na malapit ng mamatay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa kwento ni Mark mula sa Laguna. Sana'y kahit papaano ay napatayo namin ang inyong balahibo ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, follow, subscribe at i-share ang Takutan TV para sa mas marami pa tayong kwentong katatakutan, kababalaghan at mga misteryong hindi maipaliwanag sa bawat gabi. At tandaan, kapag galing ka sa burol, huwag kang didiretso agad ng bahay. Magpagpag muna.